Magandang hapon! Ako nga pala si Yvonne Villacampa Carulasan, ang isa sa magtatalakay sa Kabanata 5 at meron akong kasama na si Ellen Mica Cayetano na siyang mag-uulat rin sa Kabanata 5. At meron kaming dalawang mga subtopics sa wika o lengguwahe. At ngayon ay ating munang pag-aaralan kung ano nga ba ang lengguwahe o wika. Halina at matuto at makinig. Ang lengguwahe o language sa Ingles ay ang salitang lengguwahe ay nagmula sa Latin na nangangahulugang dila sapagkat ginagamit natin ang ating dila sa pakikipagkomunikasyon at meron din tong kasabay na tunog. Sa makatuwid, ang wika ay malawak. Meron itong malawak na kahulugan. Anumang anyon o parte ng ating damdamin. Ang kahulugan ng lengguwahe ay wika. Ito ang wika na ating sinasalita araw-araw. Nagmula ito sa Espanyol na siyang ginagamit natin sa ating pang-araw-araw o ginagamit natin sa ating bansa. Ginagamit din natin ito sa pagpapahayag ng damdamin at pangkaisipan. Binubuo ito sa iba't ibang tunog, simbolo na ginagamit sa pakikipagtalastasan. Halimbawa ng lengguwahe. Narito ang ilan na mga halimbawa. Filipino, English, Japanese, Chinese, Korean, Thai, French, Spanish at Italian. Ngayon ay dito naman tayo sa pagbuo ng imahe. Ang epektibong pagsulat o paggamit ng imahen ay isa sa mga paksang karaniwan na inaaral ng mga manunulat. Ano nga ba ang imahen? Ang imahen ay salita at nagpapahayag ng nag-iiwan ng konkreto at malinaw na larawan o isipan ng mga mambabasa. Hindi lamang ito tungkol sa simpleng larawan. Isa rin ito o isa rin ang tao, bagay o pangyayari. Ito ay naglalarawan o nagbibigay kulay sa isang larawan. At dito rin binubuhay ng imahen ang naratibo o pagpapakita ng larawan. Idisenyo ang imahe upang paigtingin ang paningin, pang-amoy, pandinig, panlasa at pandama ng mambabasa. Masasabing mahusay ang pagbuo ng paggamit ng imahen kapag nagdala ang mambabasa sa mundo ng tula o kwento na binasa. Paano nga ba ito matamo? Una, gawing konkreto ang abstract. Isa sa mga gabay para sa mga manunulat ang kabihas ng maikling pagsulat na show, don't tell. Huwag mong sabihin, ipakita mo. Sa malikhaing pagsulat, sinasabi na may mas makapangyarihan ang unibersidad ng konkretong imahen kaysa abstraktikong imahen. Val 2005. Halimbawa, mas epektibong paggamit ng deskriptibong lengguwahe ang ligayang nadarama ng tao nang malamang pumasa siya sa bar exam. Walang dating sa mambabasa ang pahayag na ito. Masaya siyang malaman na pumasa siya sa pagsusulit. Mas mainam kung isusulat na muntik nang gumuho ang gusali nang tumili si Rika sa nakita niya ang pangalan niya sa listahan sa pumasa sa bar exam. Pangalawa sa pagbuo ng imahe. Paigtingin ang pandama. Lahat ng mahusay na maikling akda ay nakabatay sa karanasan o nakabatay sa pandama. Kapag sinasabing imahen, tumutukoy ito sa kung ano ang iyong nakita. Hindi laman o narinig, nalasahan, naamoy at naramdaman. Masasabi rin mahusay ang pagbuo ng imahen kung nagpapakita ito ng pamilyar, ngunit may bagong karanasan. Sa paglalarawan ng mas malakas ang ulan, halimbawa, masasabing wala na ang pahayag nito.
nakakabingi ang patak ng ulan sa mga bago o sa bubong ng bahay at hindi nakakabingi. May sariling ideya ang mga mambabasa sa tunog at hitsura kapag ang patak ng ulan sa bubong ay sinasabi. Ngunit mas gusto nilang marinig at makita ang narinig at nakita ng tagapagsalaysay na mas may dating sa nobelo o mula sa unang ulan na Mayo Ellen Sikat. Pangatlo, gumuhit o sumimbolo gamit ang isang imahen na nagagawa ng mga manunulat na may pahayag o higit sa isang diwa. Ang baha, sunog, kagubatan, karagatan at kaisipan ay isa lamang mga unibersalidad o sumisimbolo sa baha. Ang sunog ay nagbibigay ng init ng buhay, ngunit kapangyarihan din itong manira at kumitil ng buhay. Ang kagubatan at karagatan ay nagpapakita ng kagandahan at karahasan sa kalikasan. At ang simbolo na mas malapit na ang pagpangyao. Intindihan lang ba sa lahat ang ating tinilakay tungkol sa lingwahe o wika? Magaling dahil naintindihan sa lahat. Paano naman ang pagbuo ng imahen? Magaling! At ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa diksyon. At siyang tatalakayin ni Binibining Ellen Mica Cayetano. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Ellen Mica Cayetano, ang magpapatuloy sa ating topiko sa araw na ito na pinamagatang diksyon. Bago tayo magsimula, ano nga ulit ang pagbuo ng imahen? Tama! Ang imahen ay salita o pahayag na nag-iiwan ng konkreto at malinaw na larawan sa isipan ng mga mambabasa. Ngayon, pumunta naman tayo sa diksyon. Alam niyo ba kung ano ang diksyon? Ang diksyon ay ang pagpili ng wasto, tumpak, at angkop ng mga salita para sa isang akda. Ito rin ay isa sa mga isinasaalang-alang ng mga makata at artista sa kanilang paglikha. Sa simpleng pagkakahulugan, ang diksyon ay ang mga salita, parerala, o mga pahayag na pinipiling gamitin ng mga manunulat. Isa ang diksyon sa mahalagang elemento ng panitikan dahil ginagamit ito sa pagpapahayag ng aksyon, paglalarawan ng lunan, pagpapakilala ng tauhan, pagtukoy ng tema, at paghudyat ng attitude at iba pa. Ginagamit din ito bilang pantulong sa pagbuo ng tono ng kabuuang akda. Halimbawa, sa isang madilim, gubat na mapanglaw, dawag na matinik, ay walang pagitan. Halos naghihirap ang pebong silang, dumalaw sa loob na libhang masukal. Kapag ganito mga salita ang ginagamit sa isang pahayag, maiintindihan niyo ba? Maaaring oo, maaaring hindi. Ang talinghaga na ito ay maaaring may iba't ibang interpretasyon. Ngunit sa pamamagitan ng diksyon, ito ay maaaring maunawaan sa ganitong paraan. Sa parting ito, ang salitang masukal na libis ay tumutukoy sa isang lugar na may maraming mga damo, halaman at mga puno na maaaring maging mahirap na tahakin dahil sa dami ng mga ito. Sa diksyon, maaari kang pumili ng mga salitang ang mga tunog ay nagpapahiwatig ng mga kahulugan na nakabatay sa aliterasyon at asonansa at mga ritmo at mga tugmaan. Halimbawa, sa unang tingin, pareho lamang ang ibig sabihin ng mga salitang bahay, tahanan, tirahan at tinutuluyan. O diba? Nakuha niyo ba? Sa unang tingin niyo pa lang sa mga salitang ito, bahay, tahanan, tirahan at tinutuluyan ay magkakapareho lamang ang ibig sabihin. Ngayon na pinag-usapan na natin ang tungkol sa lingwahe o wika, ano nga iyon? Magaling! Ang salitang wika at lingwahe ay parehong mga hiram na salita. Ibig sabihin, nagmula ito sa ibang bansa na inangkop at tinanggap dito sa Pilipinas na at binigyan ng kahulugan. Ano naman ang dalawang napapailalim sa lingwahe at wika? Tama! Ito ay ang pagbuo ng imahen at ang diksyon.
Ano naman ang pinagkaiba ng dalawa? Magaling! Ang pagbuo ng imahe ay salita o pahayag na naiiwan ng konkreto at malinaw na larawan sa isipan ng magbabasa. Samantala, ang